Siguro makikipagkwentuhan tayo mamaya at baka meron hong mga nakikinig sa atin na mga solo parent. Ano ho ba yung mga pinagdadaanan po ninyong Hindi biro kahirapan? yan, di ba? Yes, Ang maging oo. solo parent, di ba? Itaguyod ang Mhm. pamilya. Kasi siya na yung nanay, siya pa yung tatay. Tatay. Di ba? At kumbaga, ikaw mag-isa mong palalakihin yung anak mo Correct. habang ikaw ay nagtatrabaho din. Totoo. Mm. Kaya dahil dyan, meron kayong libreng sakay. Meron ba? Sa- Kailan? LRT. Kailan? Oo. LRT Oo. Line 2. Yun pala yung nakikita ko pero baka meron sa MRT, LRT 1. Bukas sa LRT 2, meron pong libreng sakay 7 a.m. to 9 a.m. at 5 p.m. to 7 p.m. Yun, kung may mga pasok po kayo ng Saturday, libre po ang inyong sakay. Para po sa mga solo parents. Makakausap po natin si Red de Guzman. Siya po ang Pangulo ng National Council for Solo Parent. Good morning po Sir Red. Si Xander po at si Angel. Good morning po! Hi, hello. Masayang buhay po, Kuya Sander at Angel at sa lahat po na nakikinig nanonood dito sa DZXL News. Opo, maraming salamat po Sir Red sa pagpapaunlak po sa ating panayam. Una ho sa lahat, ano ho ba ang mandato po ng National Council for Solo Parents? Well, ang National Council for Solo Parents po, we are a support group para sa ating solo parent sector. Ang ating solo parent sector actually ay na-establish with the passage ng Republic Act 8972 noong November 4, 2000. Panahon pa ni Presidente Joseph Estrada yan. And it was, yung mga benefits was further expanded noong November 1, 2022 to cover yung specific na mga pangangailangan ng ating mga solo parents kagaya ng education, livelihood, medical care. No? So, ang sa atin is we coordinate with the national and local governments para naman yung mga benepisyo at programa at proteksyon, higit sa lahat, proteksyon ng ating mga solo parents at kanilang mga anak ay maibigay sa kanila ayon sa nasasaad sa batas. Opo. Opo, Sir Red, ano po yung kahalagahan ng pagdiriwang ng Solo Parents Week sa ating bansa at hanggang ngayon ba ay nakikita nyo na talaga pong ito'y binibigyan ng atensyon ng halaga ng ating mga kababayan? Well, una-una, ito kasi ay isang pagkilala sa ating mga solo parent families na alam naman natin, kung ikaw ay may katuwang, may asawa ka, medyo mahirap na magpalaki ng pamilya, mahirap na magkaroon ng pamilya. So higit pa yung hirap sa isang solo parent family kung saan ang isang tao ay gumaganap sa responsibilidad ng dalawang tao sa isang katawan. So ito ay recognition ng kanilang sacrifices, ng kanilang mga paglaban sa buhay, kasi hindi rin madali, especially with what's going on now, lahat tumataas and ang problema ng ating solo parents, hindi lahat po kasi ay kayang pumasok sa formal economy. Marami sa kanila may mga anak, 5 years old pa baba. So hindi mo basta pwedeng iwanan. Pag kumuha ka ng yaya, magbabayad ka. Ang mangyayari, yung sinasahod mo araw-araw pambayad sa yaya, parang gano'n ang mangyayari dyan. Opo. So it's important to recognize yung kanilang contributions. And at the same time, since noong 2000, nagkaroon tayo ng National Solo Parents Day at National Solo Parents Week. Noon lang nagkaroon ng Republic Act 11861 noong November 1, 2022. So 22 years after, tsaka lang nasimulang i-recognize yung ating mga solo parents. Opo. Ano ho ba ang mga benepisyo po ng isang solo parent under the law? Maganda, kasi maraming hindi rin nakakaalam sa ating mga solo parents. Una-una, pagdating sa education, ang sinasabi sa batas, isang anak ng solo parent ay gagawin na full scholar ng national government simula ng pag-aaral hanggang makatapos ng kolehiyo. At kung ikaw ay may mahigit sa isang anak, yung ibang anak mo naman ay priority sa ibang educational programs ng ating pamahalaan, kagaya ng access to quality tertiary education, Doktor para sa Bayan Act, at iba pa. So, ito yung tumutugon sa malaking pangangailangan ng solo parents na ang hirap magpaaral, ang hirap magpatapos. Tapos sinasabi rin under the law na itong PhilHealth, yung PhilHealth, dahil din sa Universal Healthcare Act natin, lahat ng solo parents ngayon ay automatic members na ng PhilHealth. Sila ay non-contributing members. Pero yung mga solo parents natin po na working, sila ngayon, hindi na po sila kakauntasan ng kanilang PhilHealth contribution at national government na po ang sasagot niyan. Kaya malaking tulong din po ito
Kasi para maibsan din, mas malaki yung may uwing take-home pay ng ating mga solo parents. At pagdating po sa pabahay, sinasabi na ang ating mga solo parents may priority at may allocation sa lahat ng low-cost housing programs ng ating pamahalaan. And kagaya ng senior citizens, sa ating mga PWDs, yung ating mga solo parents po na may anak na 6 years old and below ay meron na rin 10% discount at VAT exemption. Pero may mga LGUs po, kagaya po ng Angeles City, halimbawa, yung discount na yan, in-extend pa po nila na hindi lang yung mga solo parents na may anak na 6 years old, kundi lahat ng solo parents binibigyan ng discount at tuwing Lunes, Martes, yung solo parent at yung kanyang anak pwedeng manood ng sine ng libre. Wow. Para sila ay may bonding time. Mm-mm. So, ilan po yan doon sa mga mahalaga na mga programa para sa ating solo parents. Siyempre, nandiyan din yung medical care, access, yung pagpasok ng PhilHealth Yakap at Gamot program ay isang malaking tulong para sa ating mga solo parents. So, ito ngayon, ang isang ng mga hindi masyadong nalalaman, ang mga solo parents natin ay dapat priority sa pagbibigay ng livelihood program, employment opportunities, lalo-lalo na po yung mga nanay na nawalan ng trabaho during the pandemic. So, lahat ng poverty alleviation programs ng ating pamahalaan, dapat po ay priority ang ating mga solo parents. Opo. Sir Red, nabanggit mo na yung mga benepisyo na tinatamasa ng ating mga solo parents. Pero ito ba ay strictly na naipapatupad? At kung meron pa pong dapat na karagdagang benepisyo para po sa mga solo parents, ano po sa tingin ninyo ito? Yan po yung $1 million question. Kasi during the budget hearing sa Kongreso nitong 2025 lang, ang sabi po ng DILG at DSWD, out of the 1,724 na LGUs sa buong Pilipinas, 291 lang po ang nagpapatupad ng batas para sa solo parents. So wala pa pong 1/4 yan. Wala pang 1/4 yan ng ating mga LGUs. So kulang na kulang po pagdating sa implementation. Opo. Mabalik ho ako dun sa mga benepisyo. Papaano ho ba mako-consider na ikaw ay solo parent? Kumbaga, papaano ho kung halimbawa ikaw ay kasal at yung anak po ninyo kumbaga legitimate child naman, pero eventually naghiwalay po kayo ng iyong asawa at nasa iyong poder yung bata. Papaano ho yun? Considered solo parent ho ba yun at saan po i-a-apply? Ayan, okay. So, sa Pilipinas, isa lang po yung pagkakakilanlan kung ikaw ay isang solo parent under sa batas. Ito po yung ating solo parent ID. At yung solo parent ID na po na yan, ang nag-i-issue po dyan ay ating local government units. Kailangan mo muna pong dumaan sa barangay kasi kailangan mo rin pong makakuha ng affidavit of barangay official na kumbaga pagpapatunay unang-una, meron ka ng at least 6 months do sa residency na yan. Pangalawa, si barangay din ang mag-a-attest na ikaw talaga ay nag-iisa na nagpapalaki doon sa iyong anak at ikaw yung tumatayong magulang. Ngayon, kagaya ng question ni Kuya Sander, paano yun? Kasal kayo, may anak kayo, naghiwalay kayo. So, kung sino po yung nag-aalaga doon sa bata, kung kanino mapupunta yung bata, siya po yung pwedeng i-classify bilang isang solo parent. May mga times po, kunwari, 2 anak, magkahiwalay. Yung isa nasa tatay, isa nasa nanay. Yes, isa lang po sa kanila ang pwede na mag-apply bilang isang solo parent. Kaya malaking bagay po ang participation ng barangay kasi hindi pwedeng parehas sila magkaroon ng solo parent ID kahit pinaghiwalayan nila yung kanilang mga anak. Kawawa naman ho yung isang bata. Oo. Yes, oo. Yun yung Pero ito kasi yan. Si parent na mag-a-apply bilang isang solo parent, pwede naman niyang ilagay isama bilang beneficiary. Yung kanyang isa pang anak. Pero yung issuance ng solo parent ID would be sa isa lang na magulang po. Paano yung ewan ko kung alam po ninyo yung income tax return, yung income tax po na binabawas sa mga empleyado, di ba ho magkaiba yung married at single? Paano po kung sa solo parent po, saan po siya magfo-fall? Sa ngayon kasi, wala pang pagbabago doon sa ating tax code. Wala pang, wala pang kategory na solo parent siya. So,
The same pa rin, kung ikaw ay head of the family, yan yung isa sa nilalakad namin ngayon, nilalabi namin ngayon, kasi nga maraming solo parents nagsasabi, kumikita nga ako ng 40,000, 50,000, kaya lang lahat naman ng gastos na sa akin. Yung ating mga teachers na solo parents, sabi nga nila, yung sahod po namin nasa GSIS na lahat kasi pambayad lang ng loan yung sweldo namin buwan-buwan no. So yan yung isa sa na sana magkaroon ng isa pang tax bracket to recognize yung ating mga solo parents. May existing po na proposed law, proposed bill? Meron po kaming na draft ngayon para sa tax exemption or yung pag-modify ng ating tax code to include yung ating solo parents. Opo. Ano yung estado neto, Sir Red? Karamihan po, kagaya ng karamihan din na actually meron na po tayong nailabi na 5 bills sa Kongreso. Since July 2025 po, nasa committee level pa rin at hindi pa po sila nababasa. Hindi pa po nag-hearing sa committee. Ayun. Umaasa tayo of course para madagdagan yung mga benepisyo ng ating mga solo parents. Pero dahil nga po gugunitain bukas ipagdiriwang ang National Solo Parents Day, meron po ba mga karagdagang benepisyo tayong aasahan, Sir Red? Well, gusto namin i-congratulate ang Las Piñas City. Magbibigay na sila ng 1,000 pesos monthly subsidy sa mga solo parents na kanilang nasasakupan. Sa ngayon, we're looking forward dun sa celebration ng mga LGUs kasi normally dyan sila nag-a-announce ng implementation ng iba't ibang mga programs. Kasi bukod dun sa 1,000 pesos monthly subsidy, ang LGUs din po ang may responsibilidad kasi na ipaalam dun sa mga business establishments na nasasakupan nila na meron ng discount ang ating mga solo parents. At ang LGU rin po ang dapat kasi mag-imprenta ng booklet para sa ating mga solo parents. So, saka yung kasi parang nasa 5 pa lang yung merong discount booklet for solo parents. So, we're looking forward to that. And bukas meron po kaming celebration sa Marikina City, sa covered court ng La Colilila Subdivision. So, we're inviting lahat po ng ating mga solo parents dyan na kung wala naman celebration sa inyong LGU, magpunta na po kayo doon para kung may mga questions din kayo, masagot po natin. At higit sa lahat po, since marami po, ito po ay Metro Manila wide, higit sa lahat, malaman din ninyo, may kakulangan ba sa servisyo na binibigay ng LGUs ninyo pagdating sa solo parents? Kasi malalaman po ninyo, base doon sa experiences ng ibang solo parents sa iba't ibang mga LGUs. Opo. Pwede bang mag-apply bilang solo parent ang isang may ampon? Kumbaga po hindi niya biological yung anak niya? Yes, Pwede rin. Actually, meron po tayong 12 categories for solo parents. Isa po dyan yung adoptive o foster parents natin. Ang importante lang po kung ikaw ay nag-ampon, meron ka pong hawak na dokumento galing sa DSWD or sa National Child Care Administration para pagpapatunay na talagang ikaw, kasi baka mamaya biglang dumating yung magulang, sabihin, kinidnap mo yung anak niya. Mahirap naman, baka kasuhan ka pa, di ba? Correct. So, kailangan lang meron kang hawak at kailangan talagang wala kang kinakasama or wala kang asawa. So, kung mag-isa ka at inampun mo yung bata, karamihan po ng ating mga LGBTQ pumapasok dyan sa kategorya na yan. Dahil sila ay gusto lang nila magkaanak. Ayaw naman nilang, at hindi naman sila pwede magpakasal. So, nag-aampon sila at kung wala naman silang cohabitation, sila po ay nabibigyan ng solo parent ID. Opo. Okay, once again, Sir Red, invite po natin yung ating mga kababayan para po sa pagdiriwang ng National Solo Parents Day tomorrow. Yes po, una-una maraming salamat po sa DZXL News. And higit sa lahat po sa ating mga solo parents, alam po natin marami pang kakulangan sa implementasyon ng batas. Pero wag po kayong mawawala ng pag-asa. Sa ating mga LGUs, nananawagan po tayo yung implementation ng batas po. Sana masunod po natin. At higit sa lahat, ito once a year lang naman po nangyayari. Tuwing month ng April, ang ating Solo Parent Week at Solo Parent Day. Sana naman po, kahit dito lang po sa linggo na to, sa araw na ito, mabigyan po natin ng importansya ang ating mga solo parents. Tandaan po natin, ang usapin ng solo parent ay usapin ng pamilyang Pilipino. So sana wag po natin pabayaan
at lagi nating pangalagaan ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Maraming salamat po. Thank you so Thank much you, po, Sir Sir Red. Si Ginoong Red de Guzman po ang Pangulo ng National Council for Solo Parents, isa rin pong life coach